Ikawalong kabanata. Nang sirain ng kordero ang ikapitong selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel, unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kalakip ng dalangin ng mga pinili ng Diyos. Pagkatapos, ang anghel ay kumuha ng mga baga sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso, at inihagis sa lupa, at biglang kumulog, nagkaingay, kumidlat, at lumindol. At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trompeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trompeta, at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trompeta, at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon, at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trompeta, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo, at bumagsak sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig, at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trompeta, at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ng buwan, at ng mga bituin, kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa 3 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan, at narinig ko itong sumisigaw,